Magandang araw sa inyong lahat. Hayaan niyo akong ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala si Christian Costosa ng Baitang 10 Section Mark Twain. Narito ako upang magpresenta ng isang talumpati hango sa paksang ang mabuting pamamahala. Ano nga ba ang tunay na katangian ng isang mabuting pamamahala? Sa kasalukuyan, paano natin malalaman ang tunay na katangian ng isang mabuting pamamahala sa kabilang suliranin at problema at kanyang mga responsibilidad sa ating bayan? At ano nga ba ang maaari kong gawin kung may pagkakataon ako na maging isang pangulo ng bansang Pilipinas sa hinaharap? Para sa akin, ang tunay na katangian ng isang mabuting pamamahala o namamahala ay una, ang tapat at tunay sa kanyang tungkulin. Pangalawa, ang pagiging makabayan o may pagmamahal sa bayan, ganoon na rin sa kanyang nasasakupan. At pangatlo, ang patas sa kanyang nasasakupan at walang pandaraya o panluloko. At ang pinakamalaga ay may pagtupad sa kanyang mga pangako at mga plataporma. At ang handang makinig sa mga hinaing at gustong sabihin ng kanyang nasasakupan ukol sa mga nangyayari sa kanyang lipunan. Kung iyong papansinin ang nangyayari sa ating lipunan at iyong pagmumuni-munihan ang aksyon na ginagawa ng ating pamahalaan, ay marahil malulungkot ka or masasabi mong may pagkukulang sa pagtugon ng ating pamahalaan sa mga suliranin at problema ng ating bansa. Gaya ng mga kasalukuyang isyu at patuloy na problema ng ating bansa. Ang mga samot-saring krimen, kaguluhan, kawalan ng pagkakaisa sa pagitan ng pamahalaan at mga mamamayan, at ang katiwalian sa kawani at sektor sa pamahalaan, at patuloy na epekto sa ating buhay nang hindi matapos-tapos sa pandemyang COVID-19. Karamihan sa atin ngayon ay nakakaranas ng kawalan ng pag-asa, paghihirap at mga problema sa buhay, dulot na rin ang epekto ng COVID-19 sa ating buhay. Maraming nawalan ng trabaho dahil sa ipinapatupad na lockdown, home quarantine at community quarantine ng ating pamahalaan upang masugpo ang pagkalat ng COVID-19 at hindi na makapunta sa ibang lugar. Pati ang paraan ng edukasyon natin ngayon ay tila nagbago. Naging online class at dumistansya tayo sa isa't isa. At ang nakagisnang nating pamumuhay na malaya at masaya ay tila nawala at nagbago. Kasabay na rin sa mga isyong ito ay ang korupsyon sa kawani ng pamahalaan na nasasangkot rito, na ginamit umano ang pandemyang ito upang magkapera o pagkakitaan. Samantalang ang mga Pilipino manggagawa lokal ay nakakaranas pa rin ng paghihirap dulot ng pandemyang ito. At isa sa mga problema sa bansa natin ay ang paglipana at pagkalat ng mga fake news ukol sa pandemyang ito na hindi makatotohanan at paninira sa ating pamahalaan sa mga aksyon na ginagawa nito. Kumakailan lamang ay nagtrending sa social media ang hashtag nasaan ang Pangulo. Sa kabila't kabilang isyu at pagsubok na nararanasan ng ating bayan ay tila nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan ng ating Pangulo sa mga nangyayari sa ating bayan at kawalan ng aksyon nito, gaya ng mga kalamidad na dumaan. Ganun na rin ang mga krimen nangyayari sa ating bansa dulot na rin ng kahirapan dahil sa COVID-19 at ang patuloy na pagkalat ng sakit na ito na kahit may action man ay hindi pa rin masugpo-sugpo. Maraming tao ang humihingi ng tulong sa ating pamahalaan ngunit hindi sila nabibigyan ng aksyon, ganoon na rin ng mga frontliners na ating bayani sa kasulukuyang panahon. At marami na rin ang nakukulangan sa aksyon ng Pangulo at marami na din ang tutol at nais na siyang pababain sa kanyang pwesto. Ngunit nais kong ipabatid sa inyo na ang ating pamahalaan ay may ginagawa pa ring aksyon at pagtugon sa mga isyu sa ating lipunan. Gaya ng sa epekto ng COVID-19 na ito, nagpatupad ang ating pamahalaan ng lockdown, home quarantine at community quarantine upang masugpo at hindi na kumalat ang COVID-19 sa mga lugar na wala pa nito.
Ganoon na rin ay ang pagpatupad ng mga ordinansa na magsuot ng face mask, face shield at sumunod sa physical distancing upang hindi magkahawaan ng sakit na ito sa mga pampublikong lugar. At bago pa man ng COVID-19 na ito, ay may mga nagawa na rin ang ating pamahalaan, gaya ng pagpapatayo ng mga infrastrukturang programa, gaya ng Build Build 1, Build 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 Go, gaya ng pagpapatayo ng mga gusali o opisina sa ating pamahalaan na makakatulong sa pamumuhay ng mga mamamayan, pagpapatayo ng mga daan, gusali at tulay na makakatulong sa ating transportasyon at paglilinis sa ating lipunan. Ganun na rin ang pagsugpo ng pagkalat ng illegal na droga at pinagbabawal na gamot. At para sa akin, kung ako ang tatanungin, ang ating administrasyon ngayon ay naging isang mabuting pamamahala rin. Bagamat may pagkukulang at may mga kamalian, ngunit marami pa rin ang nagawa na mabutis ng ating pamahalaan sa ating buhay. Ganun na rin sa ating lipunan. At kung ako ang tatanungin, kung ako ay may pagkakataon maging isang ganap na pangulo ng ating bansa sa inaharap, at kung ano ang mga platapormang maaari kong gawin, ito ang aking mga kasagutan. Marami akong nais na gawin kung ako ay maging ganap na pangulo ng ating bansa. Una, nais kong na ang plataporma ko ay magpatupad at bigyang isyo ang hindi napapansin ng ating bansa na problema, ang sakit sa mental na kaisipan o mental na kalusugan. Isa ito sa isyong problema at problemang dinaramdam ng karamihan sa mga mamamayang Pilipino, kaya't hindi sila nakapamumuhay ng maayos at naapektuhan ng kanilang pag-iisip at mga desisyon at nais sa buhay. Nais ko na maging bukas ang isipan at damdamin ng mga mamamayang Pilipino sa isyong ito. Aking susuportahan ng kalusugan sa mental sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programa gaya ng libreng konsultasyon sa espesyalistang doktor sa mental na pangkaisipan at kasabay nito ang pagpapatayo ng mga pasilidad gaya ng rehabilitation center at hospital for mental health. Naniniwala ako na mahalaga ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan ng mamamayan na magiging daan upang magkaroon sila ng positibong pangkaisipan at pamumuhay sa ating lipunan. Pangalawa, nais kong tugunan at sugpuin na ang paggamit ng illegal na droga ng ating mga mamamayan. Sa kasulukuyang administrasyon, ito ang binibigyang focus ng ating pamahalaan at isa ito sa isinusugpo ng ating pamahalaan na patuloy na problema ng ating bansa. At kung ako ang maging pangulo, hindi ako gagamit ng dahas o pangpatay upang sila ay dakpin, kundi dadaling ko sila at magpapatayo ako ng rehabilitation center at kasabay nito ang mga espesyalista na makakatulong sa kanila upang magbago at bigyan ng bagong buhay na malayo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot o illegal na droga. Dahil naniniwala ako na lahat tayo ay may karapatang magbago mula sa mga maling ginawa natin sa ating buhay. Pangatlo naman ang nais kong gawin kung ako ay maging isang pangulo ay ipagtanggol ang ating mga teritoryo mula sa pang-aagaw ng ibang bansa gaya ng sa kasulukuyan nating problema sa West Philippine Sea na nasa pagitan ng soberanya ng Pilipinas at ng China. Alam ko na may magagawa ko upang tugunan at ipaglaban ang ating soberanya sa ibang bansa, gaya ng pagkakaroon ako ng bukas na komunikasyon sa bansang umaangkin sa ating teritoryo, at ipaglaban ko ito sa internasyonal na namamahala sa teritoryo gaya ng UNCLOS. At gagawin ko ang lahat upang ipanalo
ang teritoryong ito na para sa atin at hindi dapat pakinabangan ng ibang bansa. At ang pang-apat ay ang paunlari ng hanapbuhay at buhay ng mga manggagawang Pilipino, mapalokal man o pribado. Dahil naniniwala ako na sila ang buhay at dugo ng ating bayan na sangkap upang paunlarin ang ating bayan at lipunan. At ang panghuli, ang bukas na komunikasyon ng pamahalaan at ang mga mamamayan sa isa't isa. Dahil alam ko na ang pamahalaan ay may pagkukulang man o kung ako ay may maging pangulo, ay kailangan ko pa rin na makinig at handang pakinggan ang mga hinaing ng mga mamamayan na nangangailangan ng tulong at daing nila upang tulungan sila sa kanilang mga problema at magkaroon ng isang mabuting pamamahala sa bansang ito. Bagamat marami pa tayong problema, kailangan kong maging positibo at mabuting namamahala sa ating bansa na magiging daon para sa isang maunlad, mapayapa at maayos na pamayanan. At dito na nagtatapos ang aking mahabang talumpati. At maraming salamat sa inyong lahat na aking tagapakinig.